What's up guys? Update lang po tayo dito sa ating munting manukan. At ito na nga po, pinagsama-sama na natin yung ating unang binili na 50 heads at saka po yung 37 heads. Kaya yan na po sila ngayon na malayang gumagala dito. Ito nga po pala yung pinaglagyan natin itong lumang piggery na aking kapatid. At dito muna nakalagay itong ating mga manok na samantalang ito po ay ating lilipat do sa aking bodega. At ang bodega ko po dati ay ginamit namin yun sa pamimili ng palay. At dahil po huminto na rin kami sa pamimili ng palay at binenta ko na rin po yung aming dryer. Kaya ito po ay gagawin na lamang namin na aming bahay ng aming mga manok. Dahil sayang man nga po kung hindi siya nagagamit, kaya naisip ko na ilipat doon ang ating mga manok dahil nga po ito ay piggery at kung sakali man po na wala ng ESF ay posibleng maging ano po ulit ito, gamitin ulit ng aking mga kapatid. Kaya yung pong sa likod, lalagyan po natin doon ng bintana, pinto. Ayan na po, nakagawa na sila ng pinto at bintana. Yung pisa na rin lang bakbakin, kaya dito po natin ililipat ang ating mga manok. Bago po tayo magpatuloy, pakilala muna po natin ang ating channel, so let's go! At dahil nga po natapos na yung ating bodega na lagyan na natin ng mga gamit ng manok kagaya ng brooding pen, growing pen, at nagpagawa na rin tayo doon ng nesting box at saka yung mga hapunan ng ating mga manok dahil ito po ililipat natin doon. Kaya mapapansin po nyo na malinis na po ito. Ito po yung dati nilang bahay at wala na po sila dito. At dahil nailipat na po natin dito sa ating bodega, dito na po sila ngayon. At kung makikita nyo, ayan, nailipat na po dito. Ito na po sila ngayon. Mas maluwag sila rito at saka dito na po lahat sama-sama yung ating brooding pen, growing pen at saka yung kanilang nesting box. Dito na rin po sila natutulog sa gabi. Nandiyan na po yung kanilang hapunan at may pintuan po dito sa likod para sa umaga po after nilang kumain ay naka-pre-range po sila. Bumabalik lang po sila dito kapag umiitlog at kapag matutulog na sa gabi. So ito po yung pinagawa nating nesting box nila. Yan. Bali 120 po ang capacity niya na mga laying hens. Bali kunti lang naman po yung mga manok nandito. Wala pa po itong 100 heads. Kasama na po dito yung ilan nating mga rooster. Dahil yung iba po ay nasa breeding pen at ginawa po nating breeder kaya kukunti lang po sila dito. Yun naman pong iba ay mga sisiw pa at saka meron pa din po tayong pullets at saka cockerel. Kaya kukunti pa po yung ating mga nangingitlog na manok. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Dito naman po sa kabilang side, dito po nakalagay yung ating brooder at saka yung ating growing pen. Ayun po yung dalawa na yun. Diyan po nakalagay yung ating pullets at saka cockerel at saka dito po yung mga sisiw. Ito po yung ating mga sisiw na dark mahogany na Rhode Island Red. Ito po ay 110 heads. Yan po ay bale 21 day old na sila.
Dito naman po sa kabila yung growing pen at dito po nakalagay yung ating mga pullets at cockerel. Ito po ay nasa 25 heads. Kunti lang sila. Kaya yan po, malaya silang nakakagalaw dyan dahil sila ay maluwag. Ito naman po ang daan papunta sa labas kapag tapos na silang kumain sa umaga. Ayan na po, uunahan na silang bumaba dyan. Ginawa po namin 3 bite lang yan dahil para po may exercise sila yan. Tumatalon-talon bago sila makarating sa baba. Kaya yung iba po medyo naaalangan pang bumaba dahil medyo maluwang yung pagitan ng hagdan. Pero sinadya po namin yan para at least po may exercise yung manok na hindi lang yung lalakad lang sila lagi. Kailangan po yung medyo tumatalon-talon din sila para medyo hindi sila masyadong tumaba. Ayan po, yung iba nga po lumilipad na para hindi na lang sila dadaan doon sa mga baitang. Bali, kahapon lang po namin sila nilipat dyan kaya naninibago po sila sa kanilang bahay. Kahapon nga po ayaw nilang pumasok dyan dahil doon po sila nagtutumpukan sa dati nilang bahay pero may bakod na po yun kaya hindi sila makapasok doon. Kaya itinaboy na lang dito ng kapatid ko. Papunta sila sa loob at saka po sinarhan dyan sa gabi. Sinasarhan para hindi po mapasok ng mga ligaw na mga predator o mga pusa o ahas para safe sila sa loob. Ito pong mga heritage chicken natin ay meron po tayong Rhode Island Red, ang Black Astrolorp, Plymouth Rock, meron din po tayong Light Brahma, Light Sussex, Decal Brown, meron din po tayong Easter Eager at Buff Orpington, pero yung Buff Orpington po natin ay sisiw pa lang po yun. Bali, yan pa lang po yung mga lahi ng mga manok na meron kami, yung mga breed nila. Dahil sa ngayon po nagpo-focus lang po kami sa mga breed na pang egg production po. Kaya yan lang po yung sa tingin namin ay magandang mga breeder para sa egg production. Hinati nga po pala namin itong aming free-range dahil po para makalago yung aming mga tanim na kamote at saka yung ating Madre de Agua dahil inaabot po nila yung mga dahon kaya hindi po makaganda yung dahon nila. Kaya ito po nilagyan namin ng net at dito lang po sila hanggang kalahati. At dito naman po yung ating breeding pen. Dito po nakalagay yung ating mga breeder. Ayan. Bale, 6 na pitak po ito. 6 na pares po na breeder ang nakalagay namin dito. At dito po kami kumukuha ng aming mga pinapipisa na sisiw para dumami po yung ating mga manok. Kaya po nabawasan yung mga ating umiitlog na manok doon dahil nga po ipinarter natin dito sa ating mga rooster. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-function yung ginawa nating mga nesting box. So, eto na po. I-open lang po nyo itong box na ito. Tapos, ayan na po, nandito na yung mga itlog. Hindi na po ninyo kailangang dukutin doon sa kanilang butas. Basta i-open lang po nyo itong takip na ito. At dito na po sila gumugulong dahil nga po naka-slide yung pinakang sahig nila. Ang ginamit ko pong sahig dyan ay yung
screen na kulay green, yung plastic, para hindi po mabasag yung ating mga itlog. Ang isa pa pong advantage nito ay hindi po nagdudumi yung mga itlog, malinis po sila dahil pagkalabas sa puwet ng manok ay diretso na po dito kaagad. Hindi po kagaya nung flat siya na naiiputan po nila yung kanilang itlog kaya nagdudumi. Sa ganitong style ng nesting box ay napakaganda po nito dahil kapag meron pang nangingitlog na manok, hindi nyo na po sila maaabala. Basta dito lang po natin kukunin yung mga itlog sa mga box na ito. Kunti lang po ang nakukuha natin dito dahil ito pong mga umiitlog nating manok ay 50 heads pa lang. Yun pong 20 ay ginawa po nating mga breeder. Pinatter po natin sa ating mga rooster. Kaya ang natira na lang po ay 30. Yun na pong iba na huling binili namin na Decal Brown na 36 heads ay next month pa po sila mangingitlog dahil 5 months pa lang po sila. Yung iba po ay nag-uumpisa na pero ilan pa lang po, 3 pa lang yata at saka maliit pa yung itlog nila. Bumili na rin po pala kami ng incubator na 112 ang capacity bilang panimula po namin. Tinesting na nga po namin ito, nagsalang na po kami ng 40 eggs dito sa ating incubator. So hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you for watching and God bless.